akin ng inspirasyon sa aking pagnilay-nilay sa linggong ito, sa ikatong linggo ng karaniwang panahon, ay yung isang awitin. Na ang awitin ito ay You'll Never Walk Alone. Na hindi ka daw nag-iisa sa iyong paglalakbay. At talagang nagbigay sa akin ng malalim na pagnilay-nilay at inuugnay ko ito sa ating mga pagbasa, lalo tigit sa ating ebanghelyo. Sa unang bahagi dito, bigyan ko lamang ng justice kahit yung boses ko pa ay hindi pa bumabalik sa dati. At sinasabi ng unang bahagi ng awiting ito, You walk to a star, hold your head up high, and don't be afraid of the night. At the end of the storm, there's a golden sky. walk on, walk on, walk on. Patuloy mo ang iyong paglalakbay. Patuloy mo ang iyong paglalakbay. Mga kapatid, ano ba ang impresyon natin dito sa awiting ito? Imagine sinasabi na you'll never walk alone. Yes, you never walk alone. Ngunit sa unang bahagi, sinasabi dito, And don't be afraid of the night. huwag kang matatakot sa kadiliman. Figuratively, ang kadiliman, ito ay mga dinadaanan natin sa araw-araw. Itong mga hamon sa buhay, mga problema sa buhay. May mga expression nga tayo, nagsasabi, ano naman tong buhay na ito? Ang dilim-diliman. Ano naman tong buhay na ito? Napakagabing-gabi sa ang buhay kong ito. Ibig sabihin, figuratively, na yes, sinasabi mong madilim, ngunit dahil sa mga dinadaanan sa buhay. Ngunit again, pinapalalahanan tayo ng awiting ito, maging matatag ka. Maging matatag ka, huwag kang mawala ng pag-asa. Dahil sa paglalakbay mo ito, may purpose. At sa patuloy mong paglalakbay, at the end of the storm, there is a golden sky. Makikita mo ang liwanag. At sinasabi nga ng ating ebanghelyo ngayon, itong bayang nag-apuhap sa gitna ng kadiliman, sa wakas ay nakakita ng nagdiningning niyang ilaw. Wow! Napakaganda. Mga kapatid, 3 punto po ang nais kong bibigyan ng pagpapahalaga dito ngayon sa aking pagnilay-nilay na nakahambing dito sa ating ebanghelyo. Unang-una po, sa ating paglalakbay, walk on, na may mga hadlang ito. Hindi po isigulaki ang ating paglalakbay, lalong-lalo na sa ating paglalakbay na may purpose tayo, may patutunguhan tayo. Nakikita natin ang meaning, ang kabuluhan ng ating paglalakbay. Makikita natin na nandyan talaga yung mga pagsubok sa buhay. Nandyan talaga yung sinasabi ting purification, na kung ito bang paglalakbay mong ito ay authentic ba? Talagang may nakikita mo ba ang meaning dito sa paglalakbay nito? At mahambing natin ang unang bahagi dito ay sa buhay ni Jesus. Si Jesus man na isang Diyos, anak ng Diyos. Ngunit katulad din po siya natin. Namumuhay katulad natin, na hindi siya exempted sa mga pagsubok sa buhay, sa mga hadlang sa buhay. At yan ang una nating bigyan ng pagpapahalaga. At ang pangalawa dito, yung pagtawag doon sa mga alagad. Bakit nga ba tinatawag ni Jesus itong mga alagad na ito na sila man ay mangingisda? Anong mayroon sa kanila? Bakit tinatawag sila? At ang pangatlong bibigyan natin ng pagpapahalaga dito ay yung pagsunod nila kay Jesus. Bago sila sumunod kay Jesus, si Pedro at ang kanyang kapatid na si Andres nandoon. Nangingisda, naghahagis ng lambat. Ngunit yung tinawag sila ni Jesus, iniiwan nila. Iniiwan. Ganun din po, magkapatid na si Santiago at Juan. Iniiwan nila yung kanilang ama. Iniiwan. Anong ibig sabihin dito? Mga kapatid, balik-balikan natin yung unang bahagi dito. May napapakinggan tayo. Ilang beses ka nung napapakinggan sa mga tao na nakasalamuha natin, lalong-lalo na
sa mangyayari sa ating lipunan, sa ating bansa ngayon. Alam niyo, nakakalungkot lamang na ang daming mga kapatid natin nagsasabi, wala na talagang mangyayari sa bansa natin. Kahit sinong-sino na lang ang ilalagay dyan sa posisyon. Sino-sino na lang ang makaupo dyan. Talagang nangungurakot talaga. Wala talagang pag-asa. Nakakalungkot para bagang wala ng lakas na para tumayo at matuto para ipagpamulat sa mga taong ito na may pag-asa, na may pagbabago. Ang tanong dito, paano na ang ating mga kabataan? Na sinasabi nga ng ating bayaning si Dr. Jose Rizal ng makabataan, ang pag-asa ng bayan. Paano makakaroon, makamit natin ang pag-asa kung ang perspektibo natin ay napaka-negatibo? Ang perspektibo natin ay paragang hopeless na hopeless. At sinasabi nga ni late Pope John Paul II, sabi niya, ang makabataan, ang pag-asa ng ating simbahan. Paano sila maging pag-asa na tayo, ang perspektibo natin ay napaka-negatibo o hopeless na hopeless ang ating perspektibo. Wala tayong paninindigan. Paano na yung mga susunod pang henerasyon? Kung ganito ang perspektibo natin, siguro talagang walang mapupuntahan natin. At hindi lamang ito makikita natin sa ating lipunan, sa simbahan, sa ating bayan, kundi makikita din po natin ito sa pamilya. May mga pamilya na kunting problema lamang, nung kinasal sila, napakaganda yung kanilang sumpaan na sinasabi, till death do us part, for better, for worse. Ngunit kunting problema lamang, kunting hindi pag-intindihan, nandoon na, nag-give up na, ayaw nang harapin, ayaw nang pag-usapan, o hindi pag-intindihan. Iniwan na lang kahit masira yung relasyon, masira yung pamilya, okay. Ngunit again, titingnan natin, ano bang kabuluhan dito sa buhay pamilya? At hindi lamang ito nangyayari sa pamilya, kahit sa simbahan natin. Marami tayong mga kapatid na nagsasabi, nagtatampo ako dyan sa paroko namin. Ayaw ko dyan sa kasamahan namin, dyan sa isang religious mandated association ng aming simbahan. Dahil yan ang kanyang ugali, ayaw ko na dyan. At worse enough, may magsasabi pa, ayaw ko na magsimba. Dahil yung mga taong yan, makasalanan man, ayaw ko na. So parang nawala ng pag-asa, walang lakas, walang paninindigan. Mga kapatid, titingnan natin, unang punto ngayon, di ba si Jesus, yung napakinggan niya, na ang kanyang pinsan, na si Juan, ay ibinibilanggo. Siyempre naman, masasaktan ka, pinsan mo yan. At hindi lamang pinsan yan, kung titingnan natin, na pagnilay-nilayan ko to, dahil gunya si Maria, nung nagdadalang tao si Elizabeth, ang kanyang pinsan, pinupuntahan niya ito. Nagkakaroon sila ng ugnayan. Pinaglingkuran ni Maria si Elizabeth. Ibig sabihin, talagang kung sila ay may magandang ugnayan, si Jesus at si Juan din po, na ang pagitan ng edad nila ay buwan lamang, siguro sila din po ay magkalaro. Siguro sila din po ay magkaibigan. Hindi lamang sila magpinsan, kundi magkaibigan at magkalaro. So ibig sabihin, napakaganda ang kanilang ugnayan sa bawat isa. Ngunit, ano kayang naramdaman ni Jesus nung nabalitaan niya na binilanggo si Juan, na ito ang unang linya ng ating ebanghelyo ngayon? Siguro pag tayo, baka mag-give up tayo. Ayaw ko ipapatuloy ang aking misyon. Ganun pala lang ang sapitin ko, kagaya ng aking pinsan na si Juan. Ibibilanggo lang pala ako, o worse, papatayin lang pala ako. Ngunit hindi ang ginagawa ni Jesus. Hindi nag-give up si Jesus. Ngunit si Jesus ay nanindigan. Nandoon yung pagiging resilient ni Jesus. Nandoon yung pagiging matibay ni Jesus. Yung pagkakataong iyon ay naging opportunity niya para ipapatuloy ang misyon. So sa kadiliman, sa mga pangyayari, sa lipunan natin o sa pamilya man, may hindi man magandang nangyayari, ngunit titingnan natin na ito ay isang opportunity para masasabi natin, walk on, walk on. Even in the storm, even in the darkness, kaya di nakikita natin, there is a golden sky after all. May liwanag after all. Di ba napakaganda yun? Yun nga si Jesus, nagbigay sa atin ng halimbawa.
At ang pangalawang nais kong bibigyan ng pagpapahalaga dito, walk on, walk on. At bakit nga ba tinawag ni Jesus itong mga mangingisda? Bakit hindi yung mga Pariseo, na ang mga Pariseo ay experts sa batas? Talagang matindi ang kanilang karunungan, matindi, mataas ang kanilang mga edukasyon. Bakit hindi yung mga lawyer? Bakit hindi makilala sa society? Bakit itong mga mangingisda? Mga kapatid, naunawaan ko ito dahil hinahambing ko yung sarili ko. Dahil ako din po ay isang mangingisda. Nung ako ay elementarya pa lamang, high school, kahit ngayon pag ako'y nagbabakasyon, talagang doon ako nakikita palagi sa aking mga kapinsanan, sa aking mga kaibigan, mga kamag-anak, doon sa dagat, nangingisda. Dahil yun ang gusto ko, yun talagang hobby ko. At alam nyo, napakaganda. Dahil karamihan sa mga mangingisda, at sumasama ako nung ako ay bata pa lamang doon sa mga nakakatanda. Pag nangingisda sila, ay gabi. Gabi. Ibig sabihin, figuratively, gabi ay para bagang hindi magandang image. Para bagang mga hadlang sa buhay. Ngunit, para sa mga mangingisda, maganda yung gabi. Dahil opportunity para makakahuli sila ng maraming isda. Dahil ang lambat ay hindi makikita ng mga isda pag gabi. So, napakaganda pala. So, doon sila pagpapalaot. At ang buhay ng mga mangingisda, yes, daming mga pagkakataon na marami silang huli. Ngunit marami din pong pagkakataon na wala silang huli. Ano nang ipapakain nila sa kanilang pamilya na nakadepende naman sa kanilang huli pag wala man silang makukuhang isda sa buong magdamag. At hindi lamang yan ang challenge sa mga mangingisda. Madaming pagkakataon na sinasalubong nila ang mga alon, malalakas na alon, maginaw na panahon. Talagang yan ang sinasalubong gabi-gabi ng ating mga mangingisda. Ngunit, nandyan man ang mga alon, nandyan man ang malakas na unos, nandyan man itong gabing ito, wala man silang mahuli. Yan sa kanilang perspektibo sa buhay. Bukas, wala man tayong nahuli ngayon. Sa sunod na gabi, makakahuli din tayo. Hindi sila nag-give up. Hindi sila nawala ng pag-asa. Dahil para sa kanila, ang dagat ay buhay. Wow, napakaganda. Siguro ito yung nakita ko na kung bakit pinipili ni Jesus ang unang maging alagad niya ay itong mga mangisda. Dahil itong mga mangisdang ito ay napaka-resilient. Figuratively, yung mga alon, yung malakas na unos, yung malamig, yung gabi ay mahambing sa buhay nila, sa mga dinadaanan sa buhay. Hindi kaya ito din po ay nagtuturo sa atin mga kapatid, na sa ating paglalakbay, hinaharap natin itong mga figuratively, yung mga alon, mga unos, gabi sa buhay natin. Ngunit, katulad din pong mangingisda, huwag tayong mag-give up. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Maging resilient tayo sa pagharap natin sa mga hamon sa buhay. Maging resilient tayo sa dating sa ating boses ng pagbabago sa ating lipunan, sa korupsyon na nangyayari sa ating lipunan, sa mga pangyayari sa pamilya. Maging resilient tayo, maging matatag tayo. Sa paglilingkod sa simbahan, maging matatag tayo. At ang pangalawang nais kong bibigyan ng pagpapahalaga dito ay walk on. Walk on na sa paglalakbay natin, kailangan na may sakripisyo tayo. Sa mga mangingisdang ito, nung tinawag sila ni Jesus, iniiwan nila yung mga lambat. Iniiwan nila yung mga bangka. Iniiwan nila ang kanilang magulang, ang kanilang ama. Wow, napakaganda. Figuratively. Again, yun man ang iniiwan nila, yun figuratively. Sa atin, yung ating pagsunod kay Jesus, sa akin lamang, mahambing ko yan. Way back 25 years ago, nung bago ako pumasok sa seminaryo, ako po ay nagtapos ng Customs Administration. Ako din po ay nagtrabaho ng 2 years post-customs. At yung nakikita ko yung aking bukasyon, nung pumasok ako sa seminaryo, ang hirap. I-give up itong trabahong ito. Sinabihan ako ng aking mga magulang, bakit? Hindi naman yan ang panangarap namin sa'yo.
pinapaaral ka namin, hindi naman yan ang gusto naming mangyayari. Bakit man? Ako din po ay nahirapan. Ngunit nakikita ko na kailangan kong i-give up ito. Dahil nais ko na sumunod sa Diyos, nandyan ang aking perspektibo na nagkakaroon ng focus. Ito ang bukasyon ng Diyos sa akin. Kailangan mong panindigan ito. Kailangan kong maging matatag ito. Maging matatag ako dito. Hindi kaya ganun din po sa ating mga kapatid. Pag tayo ay sumunod sa Diyos, anong sinasabi ng ating Panginoon? Pagsisihan ninyo, talikdan ang inyong makasalanan sapagkat malapit na ang maghari ang Diyos. Hindi kaya pwede din po nating sabihin na talikdan natin ang ating mga vices kung nais nating sumunod kay Jesus. Ang mga vices natin, yung mga ugali natin, o maging negatibong perspektibo natin, o maging pag-hopeless natin. Hindi kaya pwede ito ang iiwan natin. Ito ang talikuran natin para sa ganun, makapaglingkod tayo, makasunod tayo sa Diyos. Nandyan ang ating walk on kahit man sa mga storm, sa mga bagyo ng buhay, sa mga alon sa buhay. Nandyan tayo, matatag at may pag-asa na sa kabila nito makikita natin ang liwanag. Sa ating lahat, again, walk on. God bless us all, mga kapanalig. Amen. Join with me, the sea and